kumanta ng bagong awit kay Lord. Buong mundo kumanta kay Lord. Kantahin si Lord, purihin ang pangalan niya. Araw-araw nating sabihin, iniligtas tayo ni Lord. Pagsabi sa mga bansa kung gaano siya kagaling. Ipaalam sa lahat ng tao ang mga gawa niyang nakakabilib. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Hesus, na binigyan mo kami ng buhay upang makinig sa iyong magandang balita. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan na matanggap po namin ang mensaheng ibibigay sa amin, sa aming pastor. Bigyan mo po kami ng pag-iisip na matuon ng aming isipan sa pagbulay-bulay nito sa salita na ibigay sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. Set a
Ang Ash Wednesday po ay pasimula ng tinatawag nating Kwaresma o Lent. Ito po ay 40 araw na paghahanda spiritually para sa darating na pagkabuhay, yung Easter celebration na tinatawag natin. Sa panahon ng Ash Wednesday ay alam nating lahat na tayo ay nakakakita ng mga taong nilalagyan ng abo o ashes sa kanilang noo na hugis krus. Siguro nakakita kayo kanina sa inyong paglabas, tulad ko. Ang mga abo ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. Ang una, ito ay tanda ng tayo ay mortal, namamatay. May hangganan, may katapusan. Ikalawa, ang mga abong ito ay nagpapaalala rin sa atin sa pagsisisi, na kung saan ay kinakailangan nating ihayag ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos na nagpakita sa atin ng kanyang nagliligtas na pag-ibig sa pamamagitan ng buhay, sakripisyo, kamatayan, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga't napakahalaga ng panahon ng Lent dahil ito ay panahon na inaalala natin ang pag-ibig, ang habag, ang kapatawaran, ang pakikipagkasundo ng Diyos sa ating lahat na Kanyang nilalang at tumanggap sa Kanya. Ang panahong ito ay nag-aanyaya sa atin na alalahanin natin ang Lent o Kwaresma sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng ating mga sarili at pagsisisi, sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagtanggi sa sarili, at sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Tingnan natin ang tatlong disiplinang ito ngayong gabi sa ating midweek service. Una, yung pagsisiyasat sa ating mga sarili at pagsisisi. Sabi sa awit 139, verses 23 at 24, ay ganito ang mababasa natin. O Diyos, tignan mo at alamin ang nasa puso ko, itest mo ako. Tignan mo yung mga iniisip ko. Tignan mo kung may ginagawa akong masama at i-guide mo ako sa daan ng buhay na walang hanggan. Search me, O God, and know my thoughts. Sabi ng salmista. Ang kahilingan ng salmista na si David, ang pagsisiyasat ng Diyos sa kanyang sarili. It is a divine examination. Ang Diyos ang magsiyasat sa kaniyang sarili. Kay David, sapagkat ang pagsisiyasat ng Diyos ay lubos at totoo. Yung totoong kaalaman niya sa atin. Dahil alam niya ang ating iniisip, ang ating damdamin, ang ating mga salita, ang ating ginagawa. Walang nalilingid sa Kanya, walang nalilihim sa Kanya. Kilalang kilala niya tayo. Kung kaya nga't napaka matuwid lamang na tayo magpasiyasat sa Kanya. Dahil Siya ang nakakaalam kung mayroong masama sa ating mga puso, kung mayroong hindi matuwid, kung mayroong karumihan at di malinis ang ating mga puso. Siya lamang ang nakakaalam. Kaya't ang sabi ni David, kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nalalaman. At naghahangad siya ng pagtutuwid, ng paglilinis, ng pag-akay, ng patnubay,
ng Diyos sa daang matuwid. Sa daang ng kanyang mga ninuno, ng kanyang mga magulang na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yon ang nais na mangyari ni David. Pasiyasa tayo sa ating mga buhay sa Diyos. At kung merong masasama, kung merong karumihan, kung merong hindi katapatan sa ating mga puso, palinis tayo sa Kanya. Pagsisihan natin, talikuran natin, hingin natin ang kapatawaran ng mapagmahal na Diyos. May nabasa akong ganito, ang sabi, God knows us better than we know ourselves as He created us. God knows us better than we know ourselves as He created us. Mas kilala tayo ng Diyos ng higit sa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Dahil Siya ang lumikha sa atin. Ikalawa, ang pag-aalala natin o ang paanyaya sa atin na alalahanin ang Kwaresma sa pagsisiyasat at pagsisisi. Ikalawa, sa panalangin, pag-aayuno at pagtanggi sa sarili. Pansinin natin na panalangin ang umpisa ng ating pag-aalala. Maalala natin ang salita ng Panginoong Hesus sa Mateo 26, verse 41. Ganito ang kanyang sabi, huwag kayong matulog, mag-pray kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Gustong sumunod ng Espiritu, pero mahina ang laman. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Gusto ng Espiritu, pero mahina ang laman. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Panalangin ang spiritual discipline na tinagubilin sa atin ng Panginoon na gawin para maharap natin ang mga tukso, pagsubok, hamon, ang pasanin, ang hirap, ang laban ng ng buhay na ito. Ito ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang tukso sa kanilang panahon na harapin, alam natin pagkatapos ng panalangin sa Getsemani ay siya ay huhulihin, lilitisin ng Panginoon at hahatulang mamatay at isasagawa ang kamatayan o ang pagpapako sa krus sa Kanya. Ito ang tukso nga harapin ng mga alagad. Kung kaya mahigpit ang habiling manalangin sila. Sa panahon na sinabi ng Panginoon ito sa kanyang mga alagad, nung kumabalikan natin sa huling hapunan, ay labis ang nabagbag ang puso ng Panginoon sapagkat nakita niya ang kalagayan ng mga alagad. At nasabi niya na ako'y papatahin at lahat kayo ay mawawala o aalis, iiwanan ako. Maalala natin ang sinabi ni Pedro, nasabi doon sa mga talata, ay sinabi din ng lahat ng mga alagad. Sabi ni Pedro, kahit ako'y patayin, kasama ninyo ako. Kahit kayo'y patayin, kasama ninyo ako. Hindi ko kayo ikakaila. Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sinabi rin ng lahat ng mga alagad ito, pero iniwan nila ang Panginoon. Silang lahat ay
kalat, nawala. Ngunit ang iba marahil ay nanumbalik, pero si Pedro ay pinagkaila ang Panginoon at tumigil sa kanyang pagsunod. Si Judas ay ipinagkanulo ang Panginoon. Alam nating lahat yan. Kung merong disiplinang magagamit natin para labanan ang tukso, ang pagsubok, ang hirap, ang tiisin, ang laban ng buhay na ito, walang iba kundi ang panalangin. Samahan natin ang pag-aayuno, ng pagtanggi sa mga ninanais ng puso na pwedeng ipagpaliban para lamang mag-ukol ng panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos sa mga panahong ito ng Kwaresma hanggang dumating ang pagdiriwang natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Ikatatlo at huli ay ang pagbabasa at pagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Sabi ng Panginoon sa John 15 verse 7, "Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo." Ang pananatili natin sa Panginoon, sa Kanya at sa Kanyang mga salita, ang magsisilbing gabay sa paghingi natin ng anuman. At ang pangako ay ibibigay sa atin. Napakagandang pangako, anumang hingi natin sa panalangin, ibibigay sa atin. Ngunit mayroon tayong bahagi na ipinapagawa ng Panginoon. Manatili tayo sa Kanya at ang Kanyang mga salita ay manatili sa atin. Magbulay tayo sa Kanyang mga salita araw-araw habang tayo nabubuhay. Gamitin natin ang kapangyarihan ng Kanyang mga salitang bumabago, nagtutuwid, nagtatama sa atin. Sabi ni Clarence Haynes Jr. sa kanyang sa website thebiblestudy.com, Jesus is calling you to dwell or continue in Him, and for His Word to dwell or continue in you. Tinatawagan daw tayo ni Jesus na manahan at magpatuloy, manatili sa Kanya, at ang Kanyang mga salita ay manahan at manatili sa atin. Ang dalawang bagay daw pong ito ay magkaugnay, magkadugtong, intertwined sa Ingles. Sabi niya, you cannot dwell in Christ apart from His Word. Hindi ka pwedeng nananatili kay Kristo pero hindi ka nananatili sa Kanyang salita. And you cannot truly dwell in His Word. Hindi ka totoong nananatili sa Kanyang salita, samantalang ikaw ay hiwalay sa Kanya. One feeds naturally into the other. Ang dalawang ito daw po ay magkadugtong, magkaugnay, magkasama sa isa't isa. Ang pananatili natin kay Kristo at ang pananatili ng Kanyang mga salita sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang magagawa. If we are apart from Him, we can do nothing. If we are apart from His Word, we can do nothing. Nawa sa panahon na ito ng Kwaresma, na pag-aalala natin ng ating paghahanda sa mga panahon ng ating pagsisiyasat, pagsisisi ng ating mga kasalanan, pagtalikod, at pagtanggi sa mga hilig o nasa ng puso natin na hindi naayon sa kalooban ng Diyos,
sa pagsasagawa natin ng mga disiplinang ng panalangin, ng pag-aayuno. Patuloy tayong bigyan ng lakas at kapangyarihang gawin ang kalooban ng Diyos. At nawa sa pagbubulay natin sa Kanyang mga salita, sa paghingi natin ng gabay at patnubay ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita at Espiritu, manahan tayong mayroong katiyakan na magtatagumpay tayo katulad ng pangako niya. Makakapanahan tayo ng mabuti at matuwid sa Kanyang ipinaghandang gawain, tahanan sa atin dito sa lupa. At higit sa lahat ay patuloy nating mahandugan ng Diyos ng pinakamabuting alay ng buhay, pagsunod, at ng pagtatalaga natin sa Kanyang layunin at kalooban sa ating mga buhay sa lahat ng panahon. Purihin ang Diyos sa araw ng inaalala natin ang Kanyang buhay, mga araw na inaalalahanin natin ang Kanyang buhay, pagpapakasakit, at pag-aalay ng buhay na ito para tayong lahat ay mabuhay ng ganap, ng may kasiyahan, at ng mayroong katagumpayan sa lahat ng panahon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayong manalangin. Nagpupuri kami sa inyo, aming dakilang Diyos, sa napakagandang araw na ito ng aming pag-aalala pasimula ng Kwaresma, ng Lent season sa buhay naming lahat. Salamat po sa paghahanda na gagawin po namin, Panginoon, sa mga darating na araw. Salamat po sa kaarawan, sa buhay ng mga kapatid namin na mag-celebrate, nagpapasalamat sa kaloob ng buhay mula sa inyo para sa kanila. Para kay Marvin Panganiban, kay Zoe Dayan Bailon, kay Nolly De Leon, kay Lenny Yap, kay Kim Taningco, at kay Abraham Tolentino. Salamat sa mga kaarawan ng buhay ng aming mga kapatid. Maging sa wedding anniversary nila Seth at Angela Dayan Sebastian, ni Derek at Dalia Forneste, salamat po. Patuloy na pagtibayin niyo ang pagsasama ng mag-aasawang ito sa liwanag ng inyong mga salita. Manatiling ikaw at ang iyong mga salita ang maging pundasyon ng kanilang buhay na tumatatag at na napagtatagumpayan ang lahat ng mga hamon at pagsubok ng buhay. Patuloy naming pinagpapasalamat din, Panginoon, ang matagumpay na operasyon para kay Tita Julie Santos. Salamat po. Kinasangkapan mo ang mga manggagamot at ang mga gamot, ang mga procedure sa kabuuan para matanggal na ang mga bato sa kanyang gallbladder. Dalangin namin ang kanyang recovery at kagalingan. Salamat din sa kagalingan ni Seki Forneste sa pag-alis nyo ng blood infection sa kanyang katawan. At siya ay magpapatuloy sa medication ng vitamins supplement. Patuloy na pag-iingat, Panginoon, sa paglalakbay ni kapatid na Joyce, patungong Joyce Cunanan, patungong Dubai, Panginoon. Dalangin namin ang kaligtasan, ang pag-iingat po ninyo ay sumakanila sa panahon ng kanilang biyahe
sa mga darating na araw. O bukas, February 19. Patuloy din nawang pagpapagaling ay maranasan ng kapatid na Mother Linda, ni Ernie, ni Eileen Yap. O Diyos, nagpapagaling sa hysterectomy operation. Ang patuloy na pagpapagamot ni Aga sa kidney stones. O Diyos, naway mabigyan ito ng lunas sa mga darating na araw. Ganon din si Nori Villanueva na mayroong cyst sa kanyang kidney. Panginoon, gamitin mo kahit ang mga gamot na iniinom niya ngayon upang malusaw ang cyst na ito at maglaho, mawala sa kanyang katawan at magbigay ng ginhawa sa kanya. Salamat sa pangangalaga kay Naini sa panahon ng kanyang katandaan, sa mga caregivers na kasama niya at sa kanyang buong sambahayan. Purihin po kayo. Dalangin namin ang matagumpay din na operation procedure na isasagawa kay Johnny Mercado Sierra, O Diyos, sa Estados Unidos. Panginoon, dalangin namin ang kapangyarihan po ninyo ay mahayag sa kanyang buhay. Maranasan niya ang pagpapagaling po ninyo, Panginoon, sa kanya. Kasangkapan ninyo ang operation na ito para tuluyang gumaling at guminhawa si Johnny. Dalangin din namin si kapatid na Raquel Lucena na nagpapagaling sa kanyang mga paa, sa kanyang asthma, at dumadaan pa rin sa dialysis, O Diyos. Nawa ang pagsama nyo sa kanya, pagbibigay nyo sa kanya ng katatagan, ng katiyagaan, O Diyos, sa lahat ng pinagdadaanan ito, ay hindi nyo siya kailanman iniiwan o pinababayaan. Dalangin din namin sila Pastor Lucena, Pastor Sembrano, Pastor Palma, sa mga hamon din ng kalagayan ng kanilang mga physical na katawan, dala ng mga karamdaman, O Diyos. Bigyan niyo sila ng kaginhawaan, ng kapahingahan sa mga oras na ito. Nawa ang kaaliwan din po ninyo ay maranasan ng buong sambahayan nila Grace Ramos Estacio sa panahon ng kanilang kalungkutan, ng pangungulila sa pagpanaw ni Grace, O Diyos. Ngunit sa likod ng lahat ng pangyayaring ito, ng kanyang pagyao, Panginoon, nag-iwan siya sa amin ng isang huwaran, ng isang katapatan ng pagsunod, ng paglilingkod. Salamat sa buhay ni Grace. At naway magbigay kayo ng kaaliwan sa kanyang buong sambahayan. Ang katatagan nila sa gitna ng karanasang ito. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagsama at pag-iingat ninyo, pangangalaga ninyo sa bawat isa sa amin. Sa patuloy naming pagharap sa mga hamon ng buhay na ito. Salamat at ikaw ang aming kasama, kakampi, ang aming tanggulan, kalakasan, at hindi mo kami kailanman pababayaan ni pagkukulangan, O Diyos. Ikaw ay Diyos na tapat at mabuti sa amin. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Amen. I-bless at ingatan ka nawa ni Lord. Kagiliwan at kaawan ka nawa ni Lord. Paboran at bigyan ka nawa ng kapayapaan ni Lord. Ngayon at magpakailanman. Amen.